Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang bagong CEO ng Binance ay sinabi po niya na ang kumpanya ang Binance ay magta-transition daw po or magkakaroon ng pagbabago at ito po ay magiging isang corporate structure. Kaya ayan, mukhang malaki po ang babaguhin ng bagong CEO dito kay Binance. Ayan, at wala po tayong ideya kung maganda nga ba yung kanyang plano rito. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin ito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, a new era is beginning at Binance. Ayan, totoo po yan. Kasi nag-resign na po si Ginoong Changpeng Zhao. Kawawa naman po talaga si Ginoong Changpeng Zhao. Ang ganda ng kanyang pamamalakad. Ayan, kung paano niya ino-operate ang Binance. Tapos bigla na lamang siyang bababa sa pwesto. At yan, may pinalit po na bagong CEO at siya po si Richard Ting. Yan, who confirmed that the company will transition into a more traditional financial structure. Ayan, i-convert po niya sa isang traditional na financial structure. Ayan, Richard Ting, Binance new CEO, has outlined the company's vision with him at the helm. He revealed that Binance will now embrace a conventional corporate structure that brings transparency to its board of directors, office addresses, and financial standing. Kaya yan po yung plano ng bagong Binance CEO na si Richard Ting. Yan, sa pamamagitan po ng pag-convert nito or pag-transition nito sa conventional corporate structure ay mas magpapakita po ito ng transparency sa kanyang mga board of directors, yung kanilang mga addresses o mga opisina ng kanilang mga addresses at saka yung kanilang financial standing. Kaya ayan, mas madaling ma-check kung ano yung lahat-lahat ng tungkol sa kanila. Ayan, gustong malaman ng kahit sino man. Ayan, madaling ma-check na lamang. Ayan, katulad ng kanyang financial standing. Yan, kung sino man yung gustong malaman yung katayuan ni Binance, kung malapit na ba siyang mabankrupt or meron ba siyang talagang sapat na pondo para magpatuloy pa sa kanyang operasyon, ay ayan, transparent po yan. Pwede pong makita ng kahit sino man. Kaya yan, the new approach would represent a fundamental shift from the previous Binance structure, which championed the idea of being a decentralized entity with no widely known physical offices. Kaya yan na nga. Yung dati ay ganyan pero magkakaroon na po sila ng mga opisina. Instead of its former approach, Binance will aim to be the leading crypto platform for regulatory compliance, with Ting to set use his decades of experience as a financial market regulator to make it a reality. Kaya yan, si Richard Ting po pala ay isang financial market regulator. Kaya ang gagawin daw po niya si Binance na yan, isang leading crypto platform na compliant, regulatory compliant. Yan, or yung sumusunod sa lahat ng batas ng pagiging isang crypto platform. Yan, at sa tingin ko ay yan na nga, kasi isang financial regulator pala si Richard Ting, kaya alam niya siguro yung kanyang ginagawa. Notably, the new Binance CEO did not provide a specific timeline for when Binance would have fully evolved into a traditional corporate structure. Yun nga lang, at hindi po siya nagbigay raw ng saktong petsa or yan, timeline kung kailan magiging isang traditional na corporate structure si Binance. Instead, he told Forbes in the interview that he has robust timelines on when the company would realize its new goals. Yan po yung kanyang sinabi. Meanwhile, Binance's decision to transition into a more traditional corporate structure is unsurprising. Yan, hindi raw po nakakasurpresa
yung plano rito ng bagong CEO ni Binance. Ayan, na gagawing traditional corporate structure ang Binance. Parang inaasahan na po ng marami na ganito yung kanyang gagawin. The company has come under a compliance regime from US authorities for 3 years as part of its recent settlement. Hence, the move represents a broader effort by Binance to meet its new obligations, reinvent the company, and gain more share in an industry that looks ripe for the institutional adoption. Yan, BNB's future remains uncertain under new leadership. Totoo po yan. Kasi ngayon ay hindi pa napapatunayan ng bagong CEO kung meron nga ba talaga siyang kakayahan na i-handle ang operation ni Binance. Kasi yan, hindi lamang po sapat yung susunod ka lamang sa financial regulators. Siyempre, kailangan mo ring tutukan yung mga users, yung mga clients, yung mga customers, yung mga gumagamit kay Binance. Yan po talaga ang isa pang mahalagang bagay sa pag-cooperate ng isang crypto exchange platform. Ngayon ay wala po talaga tayong ideya sa kakayahan ng bagong CEO na ito. Pero bigyan po natin siya ng pagkakataon kasi bagong upo lamang siya at bigyan po natin ng panahon para i-demonstrate niya yung kanyang kakayahan. It is noteworthy that Binance is yet to clarify the future of its native BNB coin in the wake of the company's transition to a corporate structure. The cryptocurrency had been an integral part of the company's offering and was heavily promoted by former CEO Changpeng Zhao or ZZ. Kaya yan po, talagang yan po yung ginawa ni Ginoong Changpeng Zhao noon. Talagang pre-promote po niya ang Binance noon. Kaya yan yung kanyang malaking ginawa rito. At hindi po lamang po dyan, maraming mga developments, mga improvements sa kanyang platform. Kaya yan, yung kanyang platform ay ginaya na rin po ng ibang mga exchanges. Kaya pag i-check nyo yung mga ibang exchanges ay halos ginaya lamang po yung mga features ni Binance. Iniba lang yung kanilang mga interface. Pero galing po yung mga interface na yan, mga features na yan kay Binance. Kaya ayan, si Ginoong Changpeng Zhao po ang siyang nakaisip sa mga features na ganyan. Kaya yung mga bagong lumalabas na mga exchanges ay gaya-gaya lang yung mga yan. However, since Binance regulatory woes surfaced in ZZ's recent departure, the exchange operator has largely toned down marketing for BNB. Talks of transitioning into a corporate structure have further cast doubt about BNB's future. Kaya yan, marami po talagang napapatanong yan sa magiging future ni Binance dahil sa may bago na pong CEO at hindi na po si ZZ ang nasa likod ng Binance. BNB has lost 8% of its market value in the past 7 days and remains over 5% below its opening price as the start of the year. BNB is also down 22% on the year-on-year chart, underperforming at a time when the broader crypto market has posted significant gains. Ayan. Dahil po sa nagaganap na pangyayari ngayon kay Binance, lalong-lalo na yung resignation ni Ginoong ZZ ay tumamlay po ang BNB token. Ito po ang native token ni Binance. Ayan, bumabagsak po siya. At maski nagkakaroon yung ibang mga cryptocurrencies ay nagkakaroon ng mga significant gains. Ayan, tumatalon-talon sila. Samantalang si Binance ay medyo tumamlay kasi siguro nalulungkot siya sa pag-alis ni Ginoong ZZ. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bagong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.